nahihiya. Tayo ang pinakakurap na bansa ngayon dito sa Asia. Di ba nakakahiya ho nun? Isipin nyo yun, ha? Kaya nga may tanong dito, eh. Ito, medyo malupit na tanong. Agree ka ba sa death penalty ng mga kurap? Alam mo, matagal ko nang usapan namin yan even internally. Ang kailangan nating unang ayusin, kasi wala namang problema sa death penalty, lalo na may mga deserving talagang mamatay eh. Sa totoo lang, no? Madami yan. Meron talaga, no, really, because we have ang plunder nga punishable by death eh. Kaso nga, the death penalty is suspended. But the truth is, and I'll be very honest, hindi ko po hinahabol ang boto nyo. Kailangan kasi talaga natin muna ayusin yung buong prosecutorial system natin to make sure na wala namang made-death penalty na hindi naman dapat patayin. Kasi sa totoo, marami pang pingas yung ating sistema. So I think we are a few generations away from imposing the death penalty. Yan po ang honest kong palagay. Pero kung totoo ba na dapat pinapatay ang plunderer, abay oo. Pero remember, Hindi we kaya cannot... maubos. Matira kayo. Baka. Hindi, maganda yung punto ni attorney, ha? Yung kasing siyempre problema natin is, halimbawa, ang nakaupo ngayon. Yun, yan sinasabi ko. Kaya tulad nga ngayon, di ba, pinalalabas ang mga kurap yung nakaraang administrasyon, hindi kaya kalaban. Hindi pwede na ipapatay. That's why it is important yung sinasabi ni attorney na yung bill na creating this agency independent Yes. of of this administration or any administration. Dapat nga sana binoboto eh. Yun ang gusto ko sana, no, kung makakalusot yun. Hindi appointed. Kasi pag appointed, salamat po. Pero kung binoboto ng taong bayan, hindi merong mandate of the people. Ayo, maganda yun. Tama yun. Iboboto ng mga Pilipino mismo. May mandato. And by the way, I know how this sounds. It sounds lofty. But the problem is big. Yung corruption ay malaki. So anything short of changing the Constitution, no? Ito na yun. Kasi kung hindi, baguhin na nga natin para talagang mawala ng korupsyon. And again, that's not a guarantee, no? Pero kung hindi pa tayo ready i-change yung Constitution, we have to try to pass these laws. Kahit na medyo ambisyoso. Talagang... Pero dito naman tayo sa usual na tinatanong ng mga netizens natin. Kasi umay na raw sila doon sa mga artistang tumatakbo sa politika. Ano ang difference ng isang Jimmy Bondoc doon sa ibang mga na artistang nanalong senador at yung mga dating nag-aspire maging senador? Ako po, hindi ko inihahambing kahit kailan ang sarili ko. Dahil, alam nyo po, ang hinihingi ko lang ay suriin nyo ako. Yun lang. Pakinggan nyo ako, suriin nyo ako, tingnan nyo yung track record ko. Kasi po, kahit nung nasa gobyerno ako, hindi naman ako nag-credit grabbing, hindi ako nag-post sa mga ginagawa namin. Kaya siguro maliit ang kaalaman ninyo tungkol sa akin. Pero ngayon nandito ako sa national stage, telling you my platform, suriin nyo lang ako, yun lang ang hinihingi ko. Pero hindi po ako maghahambing sa sarili ko. Bakit po? Ayaw na ayaw ko po yun, yung sasabihin artista lang, or ganito lang, or bakit ba? Pag sinabi bang pare, mabait lahat? Hindi, di ba? Pero ang daming mabait na pare. Pero hindi porke pare ka, mabait ka. Di ba? Pag sinabi kang pulis, mabait ka ba? Nako. Sadali, coach. Ano lang relax. Hindi, binabasa. Hindi, may binabasa ka lang. Hindi, ang sinasabi ko, meron naman talaga nag-uphold, nagsaserve and protect. Meron. Pero hindi porke ikaw ay nasa isang kategorya, ay yun na yung uri ka na tao. Anong stand mo ron? Doon sa kasi in aid of legislation na ngayon parang nangyayari, ito ay Chismis. Chismis at saka trial by publicity ang nangyayari ngayon. So anong stand mo dyan? Dapat ba ituloy ang Senate inquiry na yan or bawasan para maiwasan yung grandstanding or yung aatakihin or gigipitin yung mga political enemies? Ibalik natin sa konstitusyon kasi ano yan di ba sa Article 6 legislative, di ba? Department. Section 21 yan Sikat na sikat yan. Hindi ko naman memorize ang Constitution. Pero yan, minememorize yan. Yung the Senate or the House of
representatives or any of its respective committees may conduct inquiries in aid of legislation in accordance with duly published rules of procedure. Parang ganon. Yung second sentence ang importante. Diba? Yun ang pinaka-importante. The rights of persons appearing in or affected by, ulitin ko the rights of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Diba? Nakalagay doon. Yun yung batas. Yun yung batas. Oo. Para sa akin, self-executing na yun. Para sa akin, batas na yun. The problem is, i-hearing ka pa lang na medyo baseless at walang in aid of legislation. Na-violate na yung karapatan mo. Violated na. Yun Bakit? na nga eh. Kasi walang proposed legislation. Hindi ka duly informed na eto po kasi yung we are trying to amend, let's say, RA 3019. No? Kunyari, we're trying to amend RA 3019 and we'd like to ask you about this. O yun, at least may in aid of legislation. Ngayon, they're not even trying. Hindi man lang nila tayo pekein man lang na may batas kaming ginagawa. Yan yung actually yung sinasabi ni Congressman Marcoleta di ba, na dun sa Quadcom. Although it's not the Senate, wala pang batas Wala. Dapat may batas na pinaplano, bill, di ba, na bago, yun na nga ang problema. Hindi sinusunod. Balik tayo dun sa sinasabi ko kaninang anti-corruption na agencies na pwedeng magpulis sa mga congressman. Because, I think, and this won't be popular, papagalitan ako ng political officers ko dito. Pero, that's what I mean. Now, when it is the lawmakers violating the laws or the Constitution, wala namang makapagpulis sa kanila. So, kasali yun sa coverage nung dapat na body na ganoong gagawin natin. Kasi ang problema nga ito yung iharap ka pa lang doon, that public scrutiny and that shame, wasak na buhay mo Pero sinabi, the rights of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Shall. Pero hindi naman nare-respeto yung right nila to privacy. No? So, wasak ka na just by appearing. So, bakit hindi natin baliktarin? Bakit hindi executive session muna? Tingnan muna natin kung meron man lang basis talaga yung inquiry na yan. Bakit hindi magkaroon ng parang, kumbaga parang may fiscal muna to see kung may probable cause. Parang something like that. Meron ba tayong batas talaga na pag-uusapan? O kami ba'y talagang ipopolitikahin nyo lang? Kaya napaka-importante ng iboboto ninyong senador. Kaya kasi natin ito dinidiscuss dito is to educate us na wag lang tayong boboto dahil lang sikat, mukhang may pinaglalaban, katulad ni Ontiveros, pero kita nyo naman mag-perform. Hindi ito sa totoo lang hindi naman sa kitang-kita nyo naman siguro kung sino ang mas may utak sa tumatakbo ngayon at yung mga nakaupo. Pasensya na, pero katotohanan lang po ito. Ang linaw po nun sa batas natin di ba? Yung respeto. Ito nga si Ontiveros pinapatawag pa lang, criminal ka na di ba? Tinatawag ka na kagad fugitive. Paano pa yung salitang respeto doon? Correct. Sa sinasabi nga ni Attorney Jimmy. Kaya napaka-importante na tamang tamang kandidato ang ating ilagay po sa Senado. Napaka-importante po niyan. So, isa nga pang tanong dito, aside from that, di ba, ngayon, ang isa sa mga usapin pa rin, di ba, patungkol dito sa pagbabago ng konstitusyon, diretso na natin. Are you in favor or you're not in favor? Matagal ko na namang sinasabi yan, talaga namang that is 30 plus years old, di ba? It's the oldest constitution of any democratic nation. Unamended, no? Unrevised. So, doon muna tayo sa general sentiment, no? Ang iniisip lagi ng mga opposers ng charter change is, pag pinaltan yan, parang yung inapi yung mga idol namin. Yung sila Cory, yung mga ganon. Hindi. We're just evolving. Wala pa nga halos internet nun The internet at that time was its inception.
So wala ka makikitang computer man lang na word dyan sa konstitusyon. Yun pa lang, updating pa lang eh. Dapat gawin na natin. Number 2, there have been thousands of cases in Supreme Court jurisprudence, in jurisprudence, na pininpoint na kung ano yung mga vague sa Constitution. Why don't we start with that? Na kung na-decide na ng Supreme Court na may mga malalabo dyan, easily amendable, ba't hindi na natin i-amend? Kahit dun muna. No? At kung may babaguhin man dyan, ang isa kong uunahin dyan talaga is yung Article 17 on amendments and revision. Dapat tanggalin na yung mga phrase na parang once every 5 years lang siyang pwedeng baguhin and all that. Dapat pwedeng baguhin yan. Hindi kaya, attorney, medyo delikado. I mean, I agree. No? Oo. Ano na yan eh? Outdated. Matanda na eh. Outdated Kaya na, lang, obsolete na yung yung iba. timing, baka hindi kaya magamit yan for term extension at alam natin medyo Yes. pumuporma na yan. Correct. Kaya nga ang sinasabi ko, sa totoo lang, I'm not hopeful, no? Hindi naman mukhang madali. Kaya nga iba talagang sinasuggest the extreme na mag-revolution na lang daw. That's what they say. But that's why we should just isolate at least kung ano yung easily amendable at gawin na. Pa-prove muna natin na kaya natin siyang baguhin. Wala munang revision. Amend muna. I-amend natin. Huwag natin baguhin yung mga terms. Doon muna tayo sa economic provisions kung gusto nyo. And the mistakes, kasi may mga mistakes. Pinoint out na ng Supreme Court yung mga mistakes. Or yung mga vague. Hindi mo alam kung voting separately or voting jointly on certain matters yung dalawang bahay. Linawin lang natin yung mga ganon. Relax muna tayo sa federal, although I'm in favor of that. I've been open about that. I've been open about my desire for parliamentary. Pero revision na yon, mabigat yon. Let's just prove first na kaya nating baguhin yan. Kahit yung mga obvious. Baka may magliwanag. Isa na dyan, yung freedom of the press. Oh, di ba? Kasi parang yung mga vloggers, yung iba, hindi nila kinoconsider as member of the press or media. Correct. Bakit hindi? Pamamahayag naman yon. Di ba? Yung stuff like that. Yung mga dapat... Actually, yan nga yung sinasabi ni Attorney Jimmy, yung may jurisprudence patungkol doon sa crime aspect ng libel. Meron ng desisyon ng Supreme Court dyan na hindi dapat yan na as crime. Pero ngayon, yun pa rin ang lagay nung yung libel na yan. Alam ko yan, pamilyar ko dyan eh. Marami tayong ano dyan. Ha? Ikaw? Sa libel? Ay, ganun ba? Kano ko lang eh. So, ibig sabihin, ikaw ba? Sa tingin mo, ang libel dapat i-decriminalize? Yes. Pero kasi, iba naman yung... kasi iba yung fighting words eh. No? Meron talagang words na talagang halos... kunyari, sedition na. Words lang din yon. Tama yung sinasabi, wala magpupulis dun sa pulis. Meron nga, supposedly, yung speaker, for ethics, sana yung mga tao niya, paano kung yung speaker mismo yung tiwali? Di ba? Ako na lang magsasabi. Halimbawa lang naman. Hindi ko naman sinabi si Romualdez yun. Pero halimbawa lang. Okay? Na yun ang tiwali. Wala na. Ano yung tsura ng Pilipinas? Ganito. So, ang punto lang natin dito, sinasabi nga ni attorney, na dapat yun na masilip din. Masakop din. Di ba? Masakop ng ahensya na hindi ba kailangan ng ano niyan, ng pagbabago ng konstitusyon niyan? I don't think so. Pero to be honest, mahirap ito ipasa. Kasi nga, it's like you're asking Congress to pass a law to police themselves. Di ba? Pero hindi naman kasi siya specialized sa Congress lang. I hope that the Philippines will be wise enough to elect a good batch of congressmen now, lower and upper, para at least magkapag-asa naman tayo mag-create ng ganitong klaseng batas. Otherwise, hindi na po tayo makakaligtas talaga sa korupsyon. Pero maganda yung sinasabi ni attorney kasi alam nyo, sa totoo lang hindi ho ba tayo nahihiya? Tayo ang pinakakurap na bansa ngayon dito sa Asia. Di ba nakakahiya ho nun? Isipin nyo yun kaya nga may tanong dito Ito medyo malupit na tanong. Agree ka ba sa death penalty ng mga kurap?
Alam mo, matagal ko nang usapan namin yan even internally. Ang kailangan nating unang ayus, kasi wala namang problema sa death penalty, lalo na may mga deserving talagang mamatay eh. Sa totoo lang, no? Madami yan. Meron talaga, no, really, because we have ang plunder nga punishable by death eh. Kaso nga, the death penalty is suspended. But the truth is, and I'll be very honest, hindi ko po hinahabol ang boto nyo. Kailangan kasi talaga natin muna ayusin yung buong prosecutorial system natin to make sure na wala namang made-death penalty na hindi naman dapat patayin. Kasi sa totoo, marami pang pingas yung ating sistema. So I think we are a few generations away from imposing the death penalty. Yan po ang honest kong palagay. Pero kung totoo ba na dapat pinapatay ang plunderer, abay oo.